Matagal nang pinag-aawayan at pinag-uusapan ang patungkol sa mga isla sa South China Sea. Marami na rin ang isinasagawang mga aksyon para rito, ngunit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang mga isyu rito. Alam naman natin na mayroong malaking hidwaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas patungkol sa mga pinag-aagawang mga isla sa South China Sea. Kaya sa videong ito, ating alamin ang mga bagay patungkol sa mga islang ito at kung bakit tila lumulubog o nasisira ang mga artificial islands ng China. Ang mga bansang nakapalibot sa South China Sea ay pinag-aagawan ang ilang teritoryo rito. Ito ay dahil ang mga isla rito ay napakahalaga para sa ekonomiya. Pinamamahayan kasi ito ng aabot sa 11 billion tons na hindi pa nagagalaw na langis at nasa mahigit 190 trillion cubic feet ng natural gas. Hindi pa kasali ang ibang mga yamang dagat at ibang mga sea resources na matatagpuan dito. Ganun pa man, sa ibabaw ng dagat na ito ay narito ang mga naglalakihang mga barko ng China na nagkakarga ng libo-libong tonelada ng mga yamang dagat. Kaya naman talagang masasabi natin na napakahalaga ng Southeast China Sea sa mga Chinese dahil sa mga resources na makukuha rito. Ngunit ang masakit dito ay tila kinakamkam na lahat ng China ang buong teritoryo, dahilan para ito ay pag-awayan ng napakaraming bansa. Ang mga bansang nag-aagawan para sa napakalaking kayamanan ng South China Sea ay ang mga bansang Indonesia, Brunei, Taiwan, Malaysia, Vietnam at ang ating bansang Pilipinas. Simula pa noong 2013 ay sinubukan ng kunin ng China ang halos sa 90% ng buong South China Sea. Ayon kasi sa China ay nakasaad sa kanilang kasaysayan na kanilang buong teritoryo. Kasabay nito ang pag-aangkin nila sa Spratly Islands kung saan naroon ang mayamang resources ng Pilipinas. Dagdag pa, sinabi rin ng mga Chinese analyst at academics na ang mga isla sa South China Sea ay unang nadiskubre ng China Han Dynasty 2,000 taon nang nakakaraan at ito pa rin ang kanilang pinaglalaban hanggang sa ngayon. Dahil alam ng China na ang kanilang bansa ay napakalakas pagdating sa puwersang militar, kaya naman gumamit sila ng stratehiya na mahihirapan ng ating bansa na labanan ito. Sila ay nagpatayo ng nasa mahigit 10 artificial islands sa palibot ng Spratly Islands. Nagpatayo sila ng mga military bases na binubuo ng mga makabagong equipment kagaya ng anti-aircraft guns sa mismong isla ng Spratly upang masabi nilang sila talaga ang nagmamay-ari ng mga islang ito. Pinaglalaban rin ng China sa ibang mga bansa na bawal silang galawin at magsagawa ng kahit na anong aktibidad sa kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon naman sa Amerika na nasa ilalim ng UN Convention of the Law of the Sea o UNCLOS na merong kalayaan ang paglalayag sa mga EEZ ng dagat at hindi na kinakailangan ng mga kaukulang permiso para rito. Hanggang sa umabot na ang kasong ito sa International Tribunal Court noong July 2016 sa Permanent Court of Arbitration sa Hague sa ilalim ng UNCLOS na pumapabor sa Pilipinas ang pagmamay-ari ng Spratly Islands. Ngunit hindi pinapansin ng China ang desisyong ito. Hindi pa rin tumigil ang China sa kanilang mga aktibidad sa Spratly Islands at nililimitahan ang mga aktibidad ng ating mismong mangingisda. Na kung inyong matatandaan sa mga balita noon na ang mga warship ng China ay inaatake ang mga bangka ng ating mangingisda na kalaunay na hanapan din ng solusyon ng ating dating President Rodrigo Roa Duterte upang may mapangisdaan pa rin ng ating mga mangingisda malapit sa Spratly Islands at para protektahan ang seguridad, political at economic interest ng rehiyon. Ang Amerika ay hinamon ang China sa pag-angkin ng mga teritoryong ito sa paglulunsad ng Freedom of Navigation Operations o FONOPS at pagpapalakas ng mga kaugnayan at suporta sa Southeast Asia. Ang Japan naman ay nagbenta ng mga military ships at mga equipment sa Pilipinas at Vietnam upang mapalakas ang seguridad sa karagatan. Ang China kasi ay talagang napakahirap kalabanin sa kanilang pag-aagaw ng mga teritoryo sa South China Sea. Ngunit isa sa mga kumakalaban sa kanila ay ang bansang Vietnam. Pinapakita ng Vietnam sa 4 na mga artificial islands na itinayo ng China sa paligid ng teritoryo nila na handa silang kumalaban rito
na siyang naging dahilan ng pagsuko ng China sa may parte ng Vietnam. Ang paglaban ng Vietnam sa China ay nagpapatunay lamang na kung pagbabasehan natin ang mga stratehiya na maaaring gamitin ng Pilipinas upang maangkin muli ang Spratly Islands ay lubhang napakaposible. Kung atin itong titingnan sa mapa, talagang napakalayo ng Spratly Islands mula sa mainland China na kahit ang pinakamabilis nilang barkong pandigma ay aabutin pa ng 20 hours bago ito makarating sa isla. Hindi rin nila pwedeng i-deploy ang kanilang multi-role strike fighter na J-16 dahil masyadong malayo ang military base sa mga man-made islands. Dagdag pa sa mga islang ito, meron lamang itong iisang runway. Ibig sabihin, wala itong sapat na espasyo upang suportahan ang higit sa isang aircraft. At kung sakaling magkaroon ng komplikadong sitwasyon ay hindi ito gaanong mapapakinabangan ng China. Isa pa rito ang mga balitang lumulubog na ang mga man-made islands ng China na sinasabi na rin mismo sa isang Chinese magazine na marupok talaga ang mga man-made islands na ginawa ng China. Makikita kasi na may mga bitak na o dahan-dahan ng lumulubog. Isa rin sa mga dahilan kung bakit lumulubog na ang mga islang ito ay dahil sa mga kalamidad na dumadaan sa Asia na lubhang nakakaapekto sa pagkasira ng mga man-made islands na ito. Kagaya ng mga paglindol, bagyo, at ang malalakas na paghampas ng mga alon. Kaya naman, anumang oras ay pwedeng lumubog ang mga man-made islands ng China. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos ang hidwaan at tensyon sa South China Sea, lalo na't dinadagdagan pa rin ng China ang kanilang mga hukbo na nakabase sa mga dagat ng South China Sea. Alam din kasi mismo ng China na hindi masyadong matibay ang kanilang mga man-made islands kung ganun na lamang ang kanilang paghahanda. Inanunsyo rin ng China na kung sino man ang gagawa ng mga pag-atake sa kanilang mga man-made islands ay tatanggapin nila ito bilang hudyat ng isang digmaan. Kaya mayroong napakalaking tsansa na masira o lumubog ang mga man-made islands na ito sa mga susunod na panahon. Lalo na't madalas ang pamumuo ng masamang panahon sa Asia. Gumagawa rin ng mga pagkilos ang bansang Amerika sa kanilang pagsasagawa ng mga FONOPs at ang ibang mga bansa sa Southeast Asia ay gumagawa na rin ng kanilang pagkilos sa kanilang interes at pansariling kapakanan sa kanilang mga teritoryo. Ngayon, napakarami pa ring mga kaganapan sa ating mga karagatan at sana sa mga susunod na panahon ay mas makahanap ang mga lider ng mga bansa ng mas maayos na solusyon ukol sa problemang ito. Lalo pa at nagsisimula na rin ang ibang mga hidwaan sa ibang parte ng mundo. Dahil kung iisipin, lahat naman talaga ng mga tao ay merong karapatan dito. Ang problema lang ay maraming tao ang sakim sa mga teritoryo. Dahil kapag teritoryo na ang nakasalalay ay kahit na sinong bansa ay handang makipaglaban para dito. Atin na lamang ipagdasal na kung ano man ang mangyayari sa hinaharap ay sana pumabor sa pagkakataon upang ang ating bansa ang makinabang sa mga yamang pumapalibot sa mga islang ito. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Meron ka bang ideya kung ano ang dapat na gawin ng ating pamahalaan ukol sa problemang ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.